hanggang sa ngayon, meron tayong mga bahid pa ng pagiging legalista. Hindi man natin aminin. Ang ating pong tatalakayin ngayon, legalism versus hot obedience. Marahil alalo nyo kanina, samantalang tayo naghihintay na makapag-umpisa. Yung realidad na yung legalismo ay una nating naranasan sa ating mga tahanan. Kaya ko po nabanggit yan kasi yung tatay ko militar. 12 kami magkakapatid. Mahirap isipin na yung 12 na iba't iba ugali o hindi niya paiirarin yung pagiging militar niya. Parang mahirap disiplinahin yung 12. Ako nga, 3 lang yung anak ko eh. Pero malaking challenge din sa akin. Ngayon, dahil militar yung tatay ko, doon sa bahay namin, pinaiiral niya yung military discipline. Obey first before complain. So, tama o mali yung kanyang pinapatupad, ang obligasyon namin, sumunod. Kaya lumaki kami, 12 magkakapatid, sa disiplina ng tatay namin. Iba't iba yung naging resulta ng buhay namin. Kaya magandang pag-aralan itong bagay na to. I-share ko sa inyo yung screen ng PowerPoint. English po ito. Kaya magta-taglist tayo kasi may mga bagay sa English na mahirap isalin sa Tagalog. Tsaka for the sake of time, matapos tayo within 30 to 45 minutes. Kakailanganin ko rin yung tulong ninyo kung halimbawang alam niya kung paano isali sa Tagalog yung makikita nyo sa screen. Huwag po kayo mag-atubili kasi tayo naman ay isang pamilya dito ng Grace. Kaya pagtulong-tulungan natin ito. Sa dakong huli, ang hiling ko, kung meron kayong makita dito sa presentation na dapat ayusin, magtulong-tulong po tayo. Ano po? Share ko na po yung screen. Simpleng mga PowerPoints lang po ito na sa palagay ko, sa pamagitan ng Banal na Espiritu, madali natin maunawaan. Una, ating titignan ng kahulugan ng legalismo. Ito daw ay isang paniniwala ng isang mahigpit na pagsunod o pagpapatupad sa kautusan o mga alituntunin na siyang basihan upang makamtan ang katwiran o ang kaligtasan. Earning salvation, ito ay isang pananaw na ang pagsunod sa kautusan ay isang paraan upang makamtan ang pabor magmula sa Diyos. Ay ikalawa, itong ritualistic practices, masasabi ko na yung kinagisnan kong pamilya, bagaman foreign yung word na ritualistic do sa pamilya, sa tingin ko, naging practice namin ito. Ang ang nagpairal ng pagpapasunod kay tama o mali, yung tatay ko, binibigyan din yung pagsunod. Pero in the perspective ng religion, ito yung mga tradisyon na kinagis na ng bawat denomination na kung minsan higit na mas pinagpapahalagahan kaysa do sa tinatawag na tunay na pananampalataya o higit na pinagpapahalagahan kaysa sa tunay na ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. At ang pangatlo, yung tinatawag na sariling katwiran. Lahat tayo biktima nito, hindi man natin aminin. Mayroon tayong pagkakataon na ipagpipilitan natin yung gusto natin. Focusing on one's own adherence to laws
na siyang paraan upang makamtan yung tinatawag na moral superiority. So lahat po tayo yan, aminin man natin o hindi, in one way or another, biktima po tayong lahat nito sa ating mga naging karanasan. At marahil, hanggang sa ngayon, meron tayong mga bahid pa ng pagiging legalista. Hindi man natin aminin. Ano po? Yun naman pong biblical obedience, ang tinatawag na biblical obedience sa kautusan ng Diyos, ay isa raw pagtugon sa kanyang biyaya at kahayagan ng pag-ibig at pagtatalaga. Maganda po, no? Meron din tatlong mga bagay na napapaloob sa tinatawag na biblical obedience. Ayan po yung una, pagtugon sa biyaya. Ang sabi ito na ang pagsunod sa kautusan ng Diyos ay pagtugon sa biyaya. Hindi ito paraan upang makamtan ang kanyang biyaya, kundi nauna yung biyaya at ang biyaya ang siyang nag-udyok sa atin upang tumugon. At ang pagtugon na to nauuwi sa ating pagsunod na nagmumula sa puso. Ito kahayagan ng pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya sa pamamagitan ng mga gawang nakalinya o sumasang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Yung pangatlo, ito rin ay siyang naghahayag ng katangian ng Panginoon na ang pamumuhay na ating isinasakabuhayan ay sang-ayon sa kautusan ng Diyos bilang ekspresyon ng kanyang katangian at ng kaayusan. Ano po? Yan po. Kaya napili kong, bagaman marami mga talata na maaari natin magamit kung paanong i-contrast yung legalism tsaka itong heart obedience. Isa sa mga verses na nakita ko na magbibigay sa atin ng magandang larawan ng pagsunod na nagmumula sa puso, itong pong Romans chapter 6 verse 17. But God be thanked that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. Sa Tagalog po ang sabi, datapwat salamat sa Diyos na bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin. Yung obedience ito, no? Matalimahin. Malalim na Tagalog to. Matalimahin saan? Sa puso. Doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo, na inihatid sa atin, no? Obedience from the heart. Iyan yung tinatawag na heart obedience. Bakit kamo? Kasi yung doctrine dito na binabanggit, hindi ito yung mga doctrines na binubuo ng mga iba't ibang denomination, kundi ang doctrine dito na humubog sa puso, yung gospel ni Jesus Christ. Kaya makikita natin na yung pundasyon ng Romans chapter 6, nandyan yung bautismo. Sabi doon, sa Romans chapter 6 verse 3 hanggang tuloy-tuloy na pagbasa. Di ba sabi doon, "Oh, do you not know that they who have been baptized into Christ have been baptized into His death? Therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Jesus Christ was raised by the glory of the Father, we too should also walk in the newness of life." Yun po. Kung sino raw yung nalibing sa kamatayan ni Kristo, ay mayroong pag-asa na isang araw bubuhay rin katulad ng kung papaanong si Kristo
ay nabuhay magmula sa kamatayan. Napakaganda po, no? Yun yung gospel eh. Kasi ang gospel, yung birth, life, death, and resurrection of Jesus Christ. Yung ating pagpabautismo, pagpapasakop sa realidad na ginampanan ni Kristo sa pamagitan ng kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay, mga kapatid. Kaya yung heart obedience natin, yung baptism o pagpapabautismo, kamatayan natin kay Kristo. Kamatayan saan? Sa kasalanan. Ano po? At ating muling pagkabuhay kay Kristo rin. Wala tayo sa ating buhay na maaari natin ipagmapuri na saganang ating sarili kundi lahat ng mayroon tayo sang-ayon sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Tutuloy natin ang pag-aaral, no? Ang layunin ng kautusan. Ang kautusan bilang giya or guide, no? Ito, the law serves as a guide sa isang matuwid na pamumuhay at upang maunawaan ang kalooban ng Diyos. Meron tayong mga talata, pamilyar po tayo dito sa Psalms chapter 119, verse 105. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Meron pa pong isa, Proverbs 6:23. Dala-dalawa po yung mga talatang kinuha natin magmula sa Biblia for the sake of time. Pero madali po nating, kung gusto po nating mas maraming talata, madali na po mag-research ngayon. I-text nyo lang o kaya hingin nyo lang yung cross-reference ng bawat talata. Makukuha ninyong lahat yan doon sa pinaka-strongest text hanggang doon sa lightest text na magagamit bilang cross-reference. Sabi sa Proverbs 6:23, for the commandment is a lamp and the law a light. Reproofs of instruction are the way of life. Ano raw yung reproofs of instruction? The way of life. Ano ba? Hindi para sa ikaliligtas, kundi yan ay way of life. So, letter B naman, ang papel ng kautusan sa ikahahayag ng kasalanan. Sabi, the law reveals humanity's need for redemption. Redemption from what? Magmula sa kasalanan. Kaya ang kautusan ay siyang tumutulong sa atin upang makilala natin kung ano yung kasalanan. No, mga kapatid? Kaya sa Romans chapter 3 verse 20, therefore by the deeds of the law, no flesh will be justified in His sight. Sa gawa ng kautusan, walang ano yung flesh? Walang sino mang aaring ganap sa naaari ang ganap sapagkat ang for the law is the knowledge. Ang kautusan ang siyang nagbibigay sa atin ng kaalaman, pagkakilala sa kasalanan. Galatians 3:24, therefore the law was our tutor. Siya ang ating tagapagturo upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. So, the law serves as what? Tagapagturo na inihahatid ang mga tao kay Kristo upang ating mabigyan ng pansin ng ating lubusang pangangailangan sa Kanya, our desperate need of Him. So, dadako po naman tayo sa obedience and relationship with God. Maganda po to. Ang pagsunod daw ay response as a response to love. Pagtugon upang magmahal. Yan, mga kapatid, no? O pagtugon sa pagmamahal, no? Pagtugon sa pagmamahal. Pagmamahal ng Diyos. Response to love. Obedience
is a natural response to God's love and grace. Ito raw ay likas na pagtugon sa pag-ibig at biyaya ng Diyos sa halip na paraan upang makamtan ang kanyang biyaya at ang kanyang pag-ibig. Nauna yung pag-ibig at biyaya at ang pagtupad o pagsunod ay pagtugon. O reactionary yung obedience, ano mga kapatid? Yan yung John 14:15, yan yung palagay ko naging laman din ng usapan dito sa Facebook. Kung ako'y inyong iniibig, tutuparin nyo ang aking mga utos. So dito, iniuugnay ng ating Panginoon Jesucristo ang pagtupad sa kautusan na ang pinakapundasyon nito ay ang pag-ibig natin sa Kanya, indicating that obedience flows from a relationship of God. No? 1 John chapter 5 verse 3, for this is the love of God, that we keep His commandment, as His commandments are not burdensome. Hindi raw mabigat ang pagsunod sa mga utos. Binibigyan din ni Juan na ang pagtupad sa kautusan ng Diyos ay kahayagan ng pag-ibig. At ito ay hindi isang mabigat na gawain, no mga kapatid. Letter B naman, the New Covenant and the Law. The New Testament teaches, ang bagong tipan ay nagtuturo na samantalang ang mga Kristiyano ay nasa ilalim na ng bagong tipan o bagong kasunduan, yung tinatawag na moral law ay nananatiling mayroong kahalagahan, no? Remains relevant. Ang isang talata na nakita nyo sa inyong screen, hindi ako naparito, huwag niyong isipin na ako'y naparito upang sirain ang kautusan at mga propeta. Hindi ako naparito upang sirain, kundi ito pa rin. May mga pagkakataon at madalas na yung Matthew 5:16 nagiging legalista o legalistic ang understanding. Kung bibigyan natin ng mas malalim na pangunawa pamagitan ng banal na espiritu, ibig sabihin ni Kristo rito, maaari natin itong ikapit sa Romans chapter 7 verse 14 to 25 hanggang Romans chapter 8 verse 1 to 3 hanggang 4. Ang problema ng isang konbertido na Kristiyano, yung kanyang tuloy-tuloy na pagtupad sa hinihingi ng kautusan. Gusto niyang bumait pero di niya magawa. Di po ba ito rin yung ating karanasan? I want to do good but evil is present with me. Sa makatwid, hindi na akong gumagawa nito, kundi ang kasalanan na nananahan sa aking laman. Yan po, no? O abang tao ako, who shall deliver me from this body of death? Ang conclusion, thank God for Jesus Christ. Diba? At ang conclusion, there is therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. Yung verse 3, ito yung kumakapit sa Matthew 5:17. Do not think that I came to destroy the law or the prophets. Anong hindi kayang gawin ng kautusan? Hindi kayang mag-produce ng kautusan ng righteousness sa makasalanan tao. Dahil hindi ito kayang gampanan ng kautusan, ang Diyos ang siyang tumupad. Sabi di sa Romans chapter 8 verse 3, hindi ko na inilagay yung mga Bible verses. Kung ano yung hindi kayang gawin, for what the law could not do,
Kung ano hindi kayang gawin ng kautusan sapagkat ito'y mahina sa laman, ito'y ginawa ng Diyos. God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh. So napakahalaga ng incarnation, mga kapatid, no? God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and on account of sin, He condemned sin in the flesh, that the righteous requirements of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh, but after the Spirit. Upang ang hinihingi ng kautusan na katwiran ay matupad sa atin, na hindi lumalakad sang-ayon sa laman, kundi sang-ayon sa Espiritu. Sa Hebrews chapter 8 verse 10, ito yung tinatawag na New Covenant. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days. Wika ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at isusulat ko ito sa kanilang mga puso. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y aking magiging bayan. Napakaganda, no? Yan ang New Covenant, mga kapatid. Sino maglalagay ng kautusan sa puso? Ang Diyos. Paano niyang ginawa ito? Sa pamamagitan ng pagsugo niya kay Kristo na nagkatawang tao. At tinupad yung tinatawag na the Lamb that taketh away the sin of the world, mga kapatid. So, the New Covenant involves internalizing God's law, reflecting a deeper heart level obedience, mga kapatid. Dako tayo sa isa pa, no? The difference between obedience and legalism. Letter A. Yung nag-uudyok, ano yung nag-uudyok sa pagsunod? The motivation for obedience under the New Covenant is crucial in distinguishing it from legalism. Napakahalaga na makita natin kung ano yung nag-uudyok sa atin sa pagsunod sa ilalim ng tinatawag na New Covenant. Napakahalaga ito, mga kapatid. Anong nag-uudyok? Yung grasya ng Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay hindi sa inyong sarili. Ano yung hindi sa ating sarili? Yung biyaya. Hindi sa atin yung source ng biyaya. Yung pananampalataya, hindi rin sa atin yan. Parehong kaloob ng Panginoon yan. Not of works, lest anyone should boast. Wala tayong maaaring ipagmapuri, mga kapatid. Yung pangalawa, Galatia 2:16, at nalalaman natin na ng sino man ay hindi maaaring ariing ganap sa pamamagitan ng gawa ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya ni Kristo. Even we have believed, na tayo may naniwala o nanampalataya kay Kristo Jesus upang tayo ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya ni Kristo. Malinaw po yan, no? Yung word na of Jesus Christ. Ilang beses binanggit ito? Isa, of Jesus Christ, by the faith of Jesus Christ, justified by the faith of Jesus Christ, not by the works of the law. For by the works of the law, no flesh shall be justified. Yan, mga kapatid. So, sa madalit sabi, yung pag-aaring ganap ay nagmumula sa pananampalataya ni Kristo. Na ang pananampalataya ni Kristo ang pinagmumula ng ating pananampalataya.
hindi yung ating pagtupad sa kautusan. At binibigyan diin ang ating pagsunod na hindi dapat unawain o hindi dapat maging basihan o hindi dapat should not be viewed bilang siyang pinagmumulan ng ating kaligtasan or the means of our salvation, mga kapatid. So the difference between obedience and legalism versus genuine obedience. Letter B. Legalism madalas ay nakatuon sa panlabas na pagsunod o tinatawag na sariling katwiran. Yun namang tinatawag na genuine obedience, yung pagtupad na nagmumula sa puso, ito ay umaago sa isang pusong nahubog ng pag-ibig ng Diyos. Transformed heart, mga kapatid. Matthew 23:23. Ito ay isang Bible verse na naging paksari ng mga talakayan sa platform sa Facebook, no? Wo sa aba ninyo mga iskriba at mga pariseya, mga ipokrito, for you pay tithe of mint and anise and cumin, but have neglected the weightier matters of the law. Weightier matters of the law? Tatlo po yan, ano? Madalas dun lang tayo nakafocus sa law. Yung weightier matters of the law, tatlo. Nandun yung law. Pero nandun din yung mercy at nandun din yung faith. Hindi pwedeng law lang. Nandun yung tatlo. Kung aalisin mo yung justice, tinanggal mo rin yung law. So yung weightier matters of the law, tatlo. Justice, mercy, and faith. This you ought to have done without leaving the others undone. Yan, mga kapatid. Tatlo yan. So Jesus criticizes the Pharisees for their superficial adherence to the law. Talagang legalism, while neglecting its deeper principles. Justice, mercy, and faith. Mechanical ang pagsunod nila eh. Walang kahabagan, walang pananampalataya. So, nauuwi yan sa self-righteousness. Romans chapter 2 verse 29, for he is a Jew who is one inwardly, and circumcision is that of the heart, in the spirit, not in the letter, whose praise is not from men but from God. Ganda po, no? So, true obedience ay nagmumula sa panloob na pagbabago sa halip na panglabas na pagtupad. Mayroon pong papel ang Holy Spirit, mga kapatid. The role of the Holy Spirit in obedience. Number 1, in empowering obedience. Ang Holy Spirit lang ang magbibigay sa atin ng kakayanan upang sumunod. Wala tayong sariling kakayanan, mga kapatid. No? Kaya nga doon sa Romans chapter 8 verses 1 to 3, yung 3 persons of the Godhead, silang tatlo magkakasama. Para yung hindi natin kayang tuparin, ginampanan nila para sa ating katwiran. Napakaganda, no? The Holy Spirit empowers believers to live in accordance with God's will. So we need the Holy Spirit. Kailangan natin ng Holy Spirit, mga kapatid. That the righteous requirement of the law might be fulfilled in us. Upang ang katwirang hinihingi ng kautusan ay matupad sa atin na hindi lumalakad sang-ayon sa laman, kundi sang-ayon sa Espiritu. Galatians 5:16, I say then, lumakad nga kayo sa Espiritu, and you shall not fulfill the lust of the flesh.
The role of the Spirit in obedience, in transforming the heart. No? Letter B. The Spirit transforms the heart to desire and follow God's command. Desirous tayo magmula sa puso na sundin ang kalooban ng Panginoon. Hindi mabigat yan kasi nagmumula na sa puso. No? Walang burden. Ezekiel 36:26, bibigyan kita ng bagong puso at ilalagay ko ang bagong espiritu sa iyo. Tatanggalin ko ang iyong pusong bato at hahalihan ko ng pusong laman. Ang ganda, no? Hindi ko alam kung yung tama yung translation yan. Word for word na translation. So this prophecy speaks of the transformation that occurs through the Spirit, enabling genuine obedience. Malapit na po tayo matapos, no? 2 Corinthians chapter 3 verse 6, who also made us sufficient as ministers of the new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit lives. No? So ang Espiritu, ang siyang nagbibigay buhay at nagbibigay ng kapangyarihan sa mga mananampalataya upang maisakabuhayan ang kautusan ng Diyos. Mga kapatid, ang pagsunod daw bilang bunga ng pananampalataya. Tignan natin yung letter A, faith and works. Paliwanag ni Santiago dito ang relasyon ng pananampalataya at ng gawa, showing that true faith, ang tunay ng palataya daw ay nagbubunga ng pagtupad. James 2:17. Thus also, faith by itself, it does not have works, is dead. It is faith that works. It's not faith and works, no? Faith that works. Genuine faith is evidenced by works, demonstrating that obedience is a natural outcome of faith. No? James 2:26, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Obedience as works is the visible manifestation of true faith. Letter B, ang papel ng pag-ibig sa kautusan. Yan mga kapatid. Ang pagtupad sa kautusan ay kahayagan ng pag-ibig para sa Diyos at para sa ating mga kapwa. John 15:10, kung kayo'y tumutupad sa aking mga utos, kayo'y mananahan sa aking pag-ibig. Kung paano ako ay tumupad sa kautusan ng aking Ama, sapagkat ako'y nananahan sa kanyang pag-ibig. Keeping Jesus' commandments is an expression of abiding in His love. No? Ito na conclusion. Obedience to God's law, when understood in the context of grace and faith, is not equivalent to legalism. Samantalang ang legalismo involves a misguided belief that adherence to the law can earn salvation, biblical obedience is a response to God's grace, an expression of love, and a manifestation of genuine faith. The Bible provides numerous references that illustrate the purpose of the law, the nature of true obedience, and the role of the Holy Spirit in empowering believers to live according to God's commands.
Understanding these distinctions help Christians live out their faith authentically, genuinely, recognizing that obedience to God's commands is a natural outflow of a transformed heart rather than a mere legalistic requirement. Diyan po nagtatapos ang ating medyo maiksing tama lang po siguro. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.